Bakit nga ba sulit magtrabaho sa Korea? Una, dahil sa sahod. Taunang tumataas ang minimum wage dito, na yung 2025, nasa 10,321 kada oras o 412 pesos bawat oras, at sa 2026 mas tataas pa. Ibig sabihin, kahit entry-level worker, mas mataas pa rin ang kita kumpara sa ibang bansa sa Asia. At hindi lang iyon, may overtime pay, night shift pay, at holiday pay ka pa. Pangalawa, siguradong may mga benepisyo. Covered ka ng health insurance, accident insurance, pati pension. At sa pagtatapos ng kontrata, may severance pay ka pa, parang bonus na may uuwing dagdag na ipon sa Pilipinas. Pangatlo, disiplina at sistema. Dito sa Korea, organisado ang transport, malinis ang paligid, at may respeto sa oras sa loob ng trabaho. Kaya't natututo ka rin maging mas produktibo at responsable. Sulit din dahil may pagkakataon kang makaipon at makapag-invest. Oo, mataas din ang cost of living, pero kung marunong kang mag-budget, kaya mong makapagpatayo ng bahay, makapagpaaral ng kapatid, o magsimulan ng negosyo pag-uwi. At higit sa lahat, natututo kang lumago, hindi lang sa career kundi bilang tao. Nagiging mas matatag, independent at handa sa hamon ng buhay. Pero tandaan, hindi ito madali. Mabigat ang trabaho, may language barrier, at homesickness. Kaya kung papasok ka dito, dapat handa ka hindi lang sa saya, kundi pati sa sakripisyo. Ako si Ma'am Jose na nagsasabing, sulit man ang kita sa Korea, mas sulit pa rin kung marunong kang mag-ipon, magpursige, at maghanda para sa kinabukasan.